kayo. Dahil Lord, siya yung magbabagay, siya yung bigay mo, siya yung babago ng buhay mo. You will ang bright na Jesus, you Let's
patuloy natin palakpakan ang Panginoon ang kanyang presensya. Salamat po sa umagang ito, Lord God, na dinala mo kami sa iyong bahay-sambahan. Bang kami ay nagpasalamat, Lord, magpapatuloy, sumamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Sa kabila, Panginoon, ng napakahirap na sitwasyon na nangyayari sa aming bansa, Panginoon, dahil sa pandemic, Lord. Lord, naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ay tunay na mabuti sa buhay ng bawat isa. Panginoon, salamat po. Kung meron ka pong nakitang pagmamalaki, pagmamalakas sa aming mga puso, Panginoon, tatawagin mo po kami sa umagang ito, Panginoon. Hindi po kami karapat-dapat, Lord, marami sa iyo. Pero salamat sa iyong habag, Panginoon, sa iyong biyaya, sa iyong awa, Panginoon, na sa umaga po ito, O Diyos, kami ay nakalalapit sa trono ng iyong kalalagyan, Panginoon, at sa kapanagpanalan na Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Ng papuri, pagsamba, pinahati sa iyong dakilang pangalan. Salamat, Lord, dahil ang buhay mo ay natin mo sa amin. Wala mo sa krus ng Kalbaryo, upang tumusin kami sa aming mga kasalanan. Salamat sa kapatawaran ng Lord na pinagulong mo sa amin sa umagang ito. Pagpalain mo, O Diyos, ang pagkuhan ng gawa ng ito, Panginoon. Mula sa kasimula, Panginoon, hanggang sa matapos ng gawa nito. Sa namin itinataas, Lord, lalo na ang iyong lingkod na patuloy mong gagamitin, Panginoon, para ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan, Panginoon, sa lahat ng mga makakapakinig, sa lahat ng magkakilala, Panginoon, sa umabing agad, patuloy agad ang mga salita mo, kapangyarihan sa buhay ng bawat isa at magkakaroon ng tunay na kaligtasan. Kapag ikaw ay makilala niya, Diyos, ikaw lamang ang makapangyarihan, Diyos, at wala nang iba, Panginoon, na siyang nagbigay sa amin buhay ng lakas, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa umagang ito sa patuloy na anointing, Panginoon. Reverence and worship, Panginoon. Thank you, Lord, sa buhay ng mga kabataan na patuloy na silang ginagamit, Lord, to worship you, Lord, to honor your name, O Father. Salamat, Panginoon, kasi sa buhay ng bawat isang namin ito, Panginoon. Muli nga, O Diyos, sa iyo namin binabalik ang lahat ng pagpili, ang lahat ng kalwalatian, ang lahat ng pagsalamat, ang pagsabla, ang binabalik namin sa mga kasaan ng mga hangin, ang lahat ng Panginoon. Sa umagang ito, salamat, O Diyos, ipinili namin, pinalapit na namin, dahil ito ay mabuti at makapagpagpag sa lahat na aming Ama at Diyos. Sa iyo namin binabalik ang aming kasalamat. In Jesus' name, God is good. God is good. And all the time. Amen. Lagi po mabuti ang Diyos natin. Binibigay ko na po sa lingkod ng Panginoon para po ang mensahe niya ay ipagkaloob po sa umagang buhay ng bawat isa. Praise God at magandang umaga po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon dahil muli ay ilang ulit ko ba ako dito? Dalawa. So may mga invitation po tayo. Wala po tayo dito ng dalawang linggo na po. So meron po tayo naka-schedule ng mga invite po tayo dahil nagpapatunay lang yan na tayo ay ginamit ng ating Panginoon. Mga kapatid. So salamat sa Diyos dahil sa umagang ito, gusto ko po sa inyo i-share ang kabutihan ng Diyos sa buhay nating lahat. At malapit na pong dumarating ang biyaya ng Panginoon na patuloy natin pinapanalangin. Ano po? At siguro itong darating na itong darating na mga linggong ito ay minsan tatawagan na lang po ako, papunta po kami sa Subic. Ano po? Dahil natatanggap na po natin yung mga pagpapala. Kaya lahat ng mga kapitbahay natin dito, lahat po yan sila ay mabahaginan
Kapag ang isang lingkod kasi ng Diyos ay nakatira o saan man siya naroroon, ang lahat po noon ay pinagpapala po. Na po. So, patunay lang yan na ikaw nga ay tinawag at pinili na ating Panginoon. Matagal na rin po tayo nanalangin na magkaroon po tayo ng mga gamit. Na po, magkakaroon po tayo ng mga gamit muli. At hindi lang po yun mga kapatid, kagabi po may nag-text sa akin, tumawag po sa akin. Sabi niya, Pastor, mayroon po akong malaking speaker dito. Ibigay ko na po sa inyo to. So itong araw pong ito, mamaya pong gabi, ang lalaki po ng speaker, nakita ko na po yun. Talagang pang labas siya, pang outdoor siya. So pag-pray natin na hindi mabago ang isip ng tao. Ano po, kasi ang tao kasi pwede mabago ang isip. So ang layunin at purpose kasi natin, hindi lang tayo dito sa mga maliliit na lugar. Ang purpose talaga natin ay tayo ay dadalhin ng Panginoon sa mga malalawak na lupasan. Hindi lang dito. Ako po'y naniniwala na hindi na ako tinawag para sa maliit na simbahan. Ako po'y naniniwala na tayo po ay tinawag ng Diyos sa mga laking gawain ng ating Panginoon. So isang araw, dumating na po yung biyaya na ating na pinagpipray po natin, magkagawain po tayo, makausapin po natin yung court dyan. Doon po tayo magkakaroon ng gawain lagi mga kapatid. So napakahalaga sa buhay ng isang tao para dumarating sa iyo ang anointing, dumarating sa iyo ang mga pagpapala, lahat ng mga pangangailangan mo dumarating sa iyo. Isa lang po ang sikreto, dapat. Ano po yung sikreto? Ang sabi ko dito sa ating pag-aaralan, the power of genuine repentance. Diba? Ang kapangyarihan ng totoong pagsisisi. Sa puso, hindi sa nguso. Diba? Marami nagsisisi mula sa puso lang. Kaya kinabukasan, pagising ng umaga, wala lang maibigay si mama, pagising walang makain, ano nangyayari? Galit na, di ba? Nagmumura na. Kasi nga, sa bibig na niya, tinanggap ang Panginoon. Kung gusto mo mga kapatid na ikaw ay pagpapalain ng Diyos, at lahat ng mga pangailangan mo ay bibigyan ng Panginoon, isa lang po ang sekreto. Yung totoong pagsisisi. Marami po akong mga kasamahan, mga kapatid, galing pa sa loob. Noong kasama ko sila sa loob ng Bilibid, sila po ay malalakas magsalita. Ang galing nila magsalita. Pero nung kami po ay lumabas na, pinalaya na ng Panginoon sa lumalayang lipunan, sila po ay nawala. Ako po ay may maliit lang, ako po ay talagang ano lang doon nasa tabi lang ako. Patutugtog-tugtog lang ako noong unang panahon. Hindi ko pinangarap na tawagin ako ng Panginoon sa ganitong pagsasalita. Kasi hindi po ako marunong magsalita. Ano po? So salamat sa Panginoon dahil ang kailangan pala ng isang tao lang ay yung totoo. Ano pang isang term na tawag sa genuine? Meron pa bang ibang tawag noon? Yung pure. Di ba? Pag sinabing genuine, pure. Kasi kung pure na tinanggap mo ang Diyos sa buhay mo, totoo talaga sa puso mo, hindi lang sa nguso mo, yung buong pagkatao mo binigay sa lahat sa Panginoon, mga kapatid, hindi na ikaw pa po may-ari nun. Ang may-ari na ng buhay mo, walang iba kundi ang Diyos na. Lahat ng lakad, lahat ng plano mo sa buhay, dapat nakasurinder sa Panginoon. Kapag ganyan ang ginagawa mo mga kapatid, ang Diyos na mag-aayos lahat ng plano mo sa buhay. Nung tayo ay tinawag ng Panginoon na magkaroon po ng ganitong pagtitipon, ang Diyos po nag-aayos Nakakarating tayo kung saan lugar, ang Diyos po ang nag-aayos bagay sa pagtrabaho, paghanap buhay ko. Isipin mo, pati yung sasakyan ng company nagagamit natin. Sabi nila, Pastor, pagpapala yan. Dahil wala naman talaga tayong kakayan, lalo na sa panahon ngayon, pandemic. Hindi ka naman makasakay ngayon. Basta-basta at makapunta sa isang lugar na wala kang sasakyan. Tama po ba? At pumunta ka nga lang ng bayan, ang mahal ng bayad Isa lang ang sasakay sa isang tricycle. Magkano ang pamasahe? 50 pesos. Kailangan meron kang 100 para makabalik ka. Napakahirap po.
Ngayon kapag ikaw ay tinawag ng Panginoon, ang Diyos po ang maglalagay lahat ng mga pangailangan mo sa buhay. Hindi ko po inasahan, mga kapatid, na yung kaibigan kong ito, ibigay po niya yung gamit niya. Hindi ko po inasahan yun. Ang sabi ko lang, yung gamit na yan, kapatid, sabi ko, kailangan namin sa simbahan yan. Oo, kailangan namin yan. Sabi ko. So kahapon, nagulat ako, bisyo tumawag sa akin. Pastor, kunin niyo na po ito. Diba? So, di ba? Wala magpalakpak sa Panginoon. At ang lahat ng gamit na nakikita nyo dito, lahat yan, mga kapatid, galing sa Panginoon yan. Wala naman nagbibigay sa atin dito. Wala po tayong supporter. Diba? Lahat yan po yan ay biyaya ng Panginoon. Sleep lang. Kailangan totoo ka. Totoo lang. Napakahalaga ang isang kaibigan na totoo sa kanyang kaibigan. Tama ba yan? Napakahalaga ang isang kapitbahay na totoo mong kapitbahay. Kasi hindi naninira. Kasi pag sinasabi mong, I love you, Lord. Pag sinabi mong, I love you, kapatid, mahal kita, kaibigan kita, ka-sister kita, ka-brother kita, dapat hindi mo siya gawa ng masama. Totoo mong tinanggap ang Panginoon sa puso mo, yung pure na tinanggap mo ang Panginoon sa buhay mo, mga kapatid, kahit anong problema, anong pagsubok, maglilingkod ka pa rin sa Panginoon. Magpatuloy ka pa rin lumakad sa kaluban ng ating Panginoon. Hindi ka basta-basta bumigay. Wala nang pagkain, bibigay ka na. Ngayon, kung hindi ka maglilingkod sa Panginoon, bakit? Mayroon ka magbibigay sa ng pagkain? Wala rin naman, di ba? Ang sabi po ng aklat ng Joel, si Joel po mga kapatid, siya po yung nakikipag namamagitan sa taga-Israel. Kasi ang taga-Israel ay talagang pinupuno na, pinuputakti na ng mga tawag dito, sumpa. Ay nakikiusap siya sa taga-Israel na balik loob na kayo sa Panginoon. Ang sabi niya. Isa lang ang sikreto na sinabi niya. Sabi po ng Joel chapter 2 verse 12 hanggang 13, sabi po dito, Gayunman, sabi ni Yahweh, mataintim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Mataintim. Mag-ayuno kayo at manangis at magdalamhati. Sa 13 po, magsisi kayo ng taos sa puso. Hindi taos sa nguso. Taos sa puso. Kasi kapag mula sa puso yung pagsisisi mo, totoo yun. Napapansin nyo ba, na kapag mayroong isang kaibigan ka, o kapamilya mo, na mahal mo sa buhay, tapos nagkaroon kayo ng awayan, nasabihan ka ng hindi tama, nasasaktan ka, di ba tagos sa puso yon? Hanggang sa ikaw ay tumagal na, hanggang ilang taon na, makalimutan mo ba yun o hindi? Pansin mo, hindi mo makakalimutan. Bakit? Tumagos sa puso eh. Hindi ko inaasahan, kaibigan ko pa naman ito, bakit ako pinagsalitaan ng ganon? Hindi ko inaasahan, kapitbahay ko pa naman ito, bakit sinabihan ako ng ganon? Kaya hindi mo makakalimutan. Bakit? Galing sa puso. Tumagos sa puso. Ang sabi dito, kapag ikaw dapat ay pumalik sa Panginoon, dapat mula sa puso. Parang mayroong pamagap na pelikula na yan mula sa puso. Esperanza ba yun? Esperanza. Mula sa puso. Napakahalaga pala ang isang tao na totoo ang kanyang paglapit sa Diyos. Pakahalaga pala yun. Kasi kahit sinong ahad lang, diretso pa rin siyang lumapit sa Panginoon. Ang sabi ng isang bulag, Panginoon, Panginoon, pagalingin mo ako. Sinaway siya ng mga alagad. Ang sabi ng mga alagad, huwag ka maingay. Anong ginawa ng isang bulag? Lalo pa siyang sumigaw sa Diyos.
Lalo pa niyang sinasabi, Panginoon. Ano nangyari sa Sanggulag? Siya po ay gumaling. Kaya kung ikaw may problema, may kalungkutan, may kabiguan sa buhay, mayroong magsasabi sa'yo, naku, huwag ka na maglingkod. Dapat ang gawin mong sekreto, lumapit ka lalo sa Panginoon. Ang hirap kasi sa isang tao, kapag sila may problema, hindi naman kaagad ang Diyos ang nilalapitan nila eh. Ang totoo talaga, kapag may problema sila, iniisip nila yan. Lalo na pagdating sa pera, Lord, kailan kaya dumaan dito si Mumbai? Makautang, makahiram nga. Wala kang ibang iniisip kundi yung kapwa mong tao kaagad. Panginoon, sino kaya ang pwede kong lapitan sa problema kong ito? Lalo na ngayon, pasukan. Ang daming pangangailangan sa mga magulang ngayon. Kasi naka-online na lahat. Lahat ba kayo naka-online? Di ba anong number 1 na kailangan? Cellphone. Tapos, wifi o kay data. Yun ang pangangailangan. Ang tao kapag may problema, walang ibang iniisip kundi yung kapwa tao kaagad. Dapat pala ang sekreto kapag may problema ka, dapat sa Diyos ka kaagad lumapit. Lumuhod ka, Panginoon, may problema po ako. Kasi kapag ang Diyos ang sumagot ng problema mo, kahit sinong tao pwedeng gagamitin ng Diyos. Matutugon lang ang pangangailangan mo. Yun po ang sekreto lang, mga kapatid, sa buhay. Sa paglilingkod sa Panginoon, kaakibat talaga ang talagang maririnig mo na hindi maganda. Kahit sa mga musisyan. Mahina talaga ang loob mo dyan. Wala kang interes talaga na matuto sa isang bagay. Kunting saway lang sa'yo, masasaktan ka na. Ayaw ka na, sasabihin mo sa sarili mo, ayaw ko na dyan. Ang tapang-tapang naman yung mga nagtuturo dyan. Ang sungit-sungit naman. Di ba? Gwapo pa naman sana. O kaya maganda pa naman sana. Di ba? Kagad gano'n na sasabihin natin? Oo. Ngayon kung wala kang porsigido sa buhay, hindi ka talaga matututo. Pero kung mayroon kang porsigido sa buhay, kahit mayroong humadlang, pag nagpatuloy ka, ma-appreciate mo pagdating ng panahon yung kanyang sinasabi. Doon mo na masasabi, Lord, salamat. Dahil napagtagumpayan ko na yung kanyang mga sinasabi sa akin. Kung hindi siguro niya ginagawa, baka hindi ko naman magagawa talaga ito. Hindi ako magpupursige. Paano ako matuto? Sa pag-aaral. Kaya mapapansin niyo yung mga teacher na galit, maganda yun. Kapag sila nagtuturo, na nagalit sila, pag di ka nakikinig, maganda yun. Ibig sabihin, mayroon gusto ka nilang matuto. Pero yung mga nagtuturo, nasabihin nila, ay okay lang yun. Pag nagkamali ka, hindi ka sinasaway, problema yun. Kasi ang totoong nagmahal, nagsasaway. Ang Diyos nagmahal sa atin, sinasaway tayo. Ayaw ng Diyos kasi na mapahamak tayo. Ang totoong nagmahal, sinasabi niya, kapatid, may problema ka. Ayusin natin. Kapag hindi ka sinasaway, tanungin mo na sarili. Bakit kaya ako di sinaway ni Mama? Anong tanong mali naman ang ginagawa? Mahal kaya ako ni Mama? Baliktad, pero ngayon baliktad. Sabi lang, bakit kaya si Mama? Lagi na lang ako nakikita. Mahal kaya ako ni Mama? Baliktad, di ba? Baliktad. Kapag lagi ka nakikita, ibig sabihin, mahal ka nun. Siyempre, mahal ka nun. Lagi ka nakikita. Kung isa si Kim, live po yun, manunood po kayo. Buong mundo po yun. Every Wednesday po yun. Kasama po tayo doon. Oo. Buksan nyo lang yung Facebook nyo. At pupunta kayo doon sa si Kim Cares Philippines Live. Kasama po tayo yung lahat. Kaya iniinggan nyo ko po kayong lahat.
Kaya dapat manunood tayo at makita natin yung muli paano ang Diyos mag-worship. Paano binubuksan ng Diyos sa mga pagpapala sa pamamagitan ng mga awitin. Na ang mga awiting ito hindi nagpe-perform. Kundi pinapakita dito at pinapaunawa sa atin ang totoong pag-revival sa buhay natin. Yung puso natin dapat ma-revive, mabago. Hindi yung sumusunod ka lahat sa mga uso ngayon. Diba? Tinita mo yung mga simbahan ngayon. Lahat ng mga musisyan ang haba ng buhok. Sumusunod sila sa uso. Tumutugtog, din mo yung itsura nila, parang walang pagkakaiba sa mundo. At matulang galit ako sa ganun. Kay review. Dahil doon pa lang sa itsura mo, makikita na dapat ang presensya ng Panginoon. Ang anointed ng Diyos makikita pa lang dapat sa panlabas na anyo. Bakit? Ang pagbabago kasi mula sa loob papunta sa labas. Hindi lang. Ang ganda-ganda sa labas tingnan, pero yung loob naman bulok, walang kwenta. Napakalaga yung mula sa puso ang punta sa labas. Siguro maganda ang kalooban niya. Mga kapatid, kailangan natin ng totoong pagbabago. Dapat dito. Makikita mo na lang yan sa kanyang pamumuhay. Sa kilos niya. Kasi maraming pumupunta sa simbahan. Ang ganda ng bubog ng mga suot. Pero wala namang kang nakikita ang nagbabago. Ang nagbago lang sa kanya, yung suot niya. Pero yung panlabas niya na kaugalian, nakikita mo, wala naman na bago. Kasi nila, importante mabawas-bawasan lang yung pagsisimba. O kasalanan nila, kaya sila nagsisimba. Kapag mula sa puso yung pagbabago mo, mga kapatid, nagre-replika talaga yan. Hindi pwedeng hindi makita sa labas yan. Kaya sabi dito sa 13, magsisi kayo ng tao sa puso. Kapag pinagpatuloy po natin magbasa ang aklat ng Joel, hanggang chapter 3 lang po yun. Nung sila ay bumalik sa Panginoon, nagsisi sila, anong ginawa ng Diyos? Tinulungan sila. At yung sumpa ng mga balang na sumakop sa kanila, yun po ay nawala. At yung mga kaaway na gusto silang sakupin, tinutulungan sila ng Diyos para sila ay wasakin. Nakuha ba natin? Na kapag ikaw pala ay totoo na lumapit sa Panginoon, nagsisi sa Diyos, at naglingkod sa Diyos, ang Diyos tutulong sa iyo. Ang sabi ng Panginoon, uupo ako sa harapan, at ako ang bahalang makikidigma sa kanila. May kakampi ka. Hindi sa likod mo. Kasi di ba kadalasan narinig natin, kampi mo ako, nasa likod mo lang ako. Mali yun. Oo, mali yun. Pero ang Diyos, sabi niya, nasa unahan ako. Ay magulat ka, binubugbog ka, asan yung kakampi ko? Tumakbo na, kasi nasa likod lang siya. Hindi mo na nakikita. Diba? Pero dito mga kapatid, sabi ng Diyos, nasa unahan ako. Kapag ikaw ay totoo na nabago ang buhay, lahat ng lakad mo, kahit di mo pa pinaplano, pinapangunahan niya ng Diyos. Alam nyo, ang totoo lang, nandulumo po ako kapag ako po ay pinatawag. Lahat ng syudad sa buong Pilipinas, isa ako sa tinatawag. Tapos lahat po ng mga kapasturan na under ko dito sa Muntinlupa, sila po matataas sa pinag-aralan, mga teacher.
Lahat sila. Kaya kapag pinalapit na kami doon, lahat ng syudad, ng coordinator, city coordinator, lahat lumapit. Lalapit ako. Ang sabi ko, Panginoon, bakit ako? Nandun naman sila. Panginoon, mataas yung kanila pinag-aralan. Bakit ako? Silingon ako doon sa mga kasamahan ko na sa iba-ibang syudad. Kasi lahat ng syudad, lalo na sa NCR. Ang NCR kasi mayroon din si city na city. Mula Valenzuela hanggang dito sa Muntinlupa. Alam niyo ba yun? 17 cities tayo dito sa NCR. Ngayon ko lang din nalaman nung sumali ako sa mga gano'n. So lahat kami 17. Doon. Na nakatayo. Nitingnan ko sila. Tapos sabi ng sekretary ng buong NCR, sabi niya, lahat ho ng mga pastor na pupunta, pakisabi na lang po kung ano yung mga sasakyan yung dadalhin. Ang ganda ng mga sasakyan doon, nakalagay doon lahat kasi ka-JCO sila lahat eh. Ito po ang sasakyan ko, ganito, ganyan, ganyan. Eh hindi ako sumasagot. Ang sabi sa akin ng sekretary, Pastor Charlie, ano po yung dadalhin mo? Ayan, nakarinig. Nanonood yan eh. Sa atin. Pastor, ano po yung sasakyan mong dadalhin? Sabi ko, single motor lang po. Sabi kong gano'n. Sabi ko, Panginoon, bakit ako? Diba? Eh nung pumunta na kami sa parkingan doon sa Valenzuela City, doon ako. Hindi ako nahirapan sa parking. Sabi ko, Lord, salamat. Kaya pala, single motor lang binigay mo sa akin kasi hindi ako mahirapan sa parking. Tapos lahat ng mga doon, ang hirap-hirap sila sa parking, di na nila alam kung saan kaya yung sasakyan ko. Basta pinark ko lang doon, hindi ko na alam paano balikan. Di ba? Lord, salamat. Dapat lahat pala mga kapatid, lahat ng bagay na mangyayari sa buhay mo, pasasalamatan mo. Mabuti man, masama. Kapag ikaw naglilingkod sa Panginoon Diyos, kung ano yung nangyayari sa buhay mo, pasalamatan mo, may purpose ang Diyos. Lahat. Minsan hindi mo maintindihan, hindi mo unawaan. Minsan pinapalayas ka sa bahay mo, matalang bahay mo naman yun. Di ba? Minsan pinapagalitan ka ng mga magulang mo. Sabihin sa'yo na huwag ka nang bumalik, huwag ka nang umuwi dito. Hindi mo maintindihan yun. Maraming naglilingkod sa Diyos na gano'n ang sinasabi ng kanilang pamilya. Nako, papuna-bunagin ka, huwag ka nang umuwi. Mga kapatid, kapag hindi ka nagpapatawag dito, nagpapapigil, at naglingkod ka sa Panginoon, makikita nila, pati sila, para dala mo na sa paglilingkod sa Panginoon. Yun ko yung sikreto. Kaya isang araw, tayo po hindi lang dito. Niwala kayo, mga kapatid. Kaya sabi ko sa inyo, pagbutihan niyo, yung pagtugtog niyo, ilagay niyo sa puso. Dito. Kapag mula sa puso kasi, kapag ikaw ay gustong matuto, kahit gabi, mag-practice ka. Kahit mag-isa ka lang, mag-practice ka. Walang pagkakaiba yan sa mayroong nagtuturo. Na teacher, nagtuturo. Kapag ikaw ay nakikinig doon na sinasa puso mo, mga kapatid, kapag nag-iwalay na kayo, di mo makalimutan. Simula sa puso, yung pagtanggap mo. Kaya natututo ang isang tao dahil nakikinig sila. Kapag nakikinig ka pala, nakikinig sa mga nagtuturo sa'yo, di ka pwedeng hindi matuto. Kahit sinong tao, kahit wala kang pinag-aralan, matututo ka talaga. Ang dami kong kasama, kaibigan, kakilala, na wala namang natapos. Pero ngayon, ang galing na nila magbasa. Meron akong kakilala ngayon na nag-broadcast na ngayon sa CNN. Hindi ko na banggitin kung sino. Wala natapos. Pero ngayon, tingnan mo naman, nasa TV na siya. Broadcaster na siya. Kung nangyari sa kanila na pinagpapala ng Panginoon, mga kapatid, hindi rin pwedeng malayo na mangyari sa atin.
Hindi rin pwedeng malayo na mangyari sa buhay mo. Huwag mong malitin yung sarili mo. Wala akong kakayahan, paano ako matuto? Ang kamay ko, ang iksi-iksi ng kamay ko, parang hindi makarating doon sa tipa ng gitara. Meron akong kakilala, pamangkin ng asawa ko. Hindi ko nabagitin yung pangalan. Maliit lang siya, ang iksi ng daliri niya. Ang galing mag-keyboard, ang galing lahat ng instrumento. Yan, siya. Maraming may kapansanan, hindi. Walang kamay. Paalang, magaling mag-drawing. Napanood niyo yun, di ba? Kasi gusto matuto. Kapag gusto mong matuto, pinipursige mo. May mga humaharang. Mayroon nagsasabi, huwag kang maingay dyan. Di ba, ang sabi ng mga alagad, huwag kang maingay. Pero lalo pa niyang sinisigaw, Panginoon, mahabag po kayo sa akin. Gumaling. Ito ang problema kapag gumaling na. Yun ang may problema eh. Kapag magaling na kasi ang isang tao, hindi na nag-aaral. Magaling na pa eh. Pangalawa, hindi na rin nagpipray yun. Ibig sabihin nun mga kapatid, may problema na yun. Kaya yung anointing ng Panginoon, magtataka ka, Panginoon, kung saan ako gumaling? Bakit parang walang anointing pagkapag tumutugtog ako? Kasi mayabang ka lang. Kaya lagi kong sinasabi, kapag ikaw ay more na natuto, nagiging magaling, nagiging mayaman, mas lalo ka dapat nagpakumbaba sa Diyos. Hindi ka na dapat nagmamataas. Hindi mo lang sinasabi sa tao na ganito, ganyan. Pero ang kalooban mo, basang-basa ng Diyos. Kitang-kita ng Diyos. Nakikita ng Diyos. Kaya sabihin mo sa kaibigan mo, mas maganda ka sa akin. Pero ang kalooban mo, mas maganda naman talaga ako sa iyo. Di ba? Pwede ka magpakunwari. Dito? Pwede naman tayo magkunwarihan dito eh. Pwede ka naman pumunta sa simbahan na nagpapakita ka na ikaw nga eh, reliyoso. Pero yung kalooban mo, di na alam tao kung sino talaga pinupunta mo sa simbahan. Ay, pupunta ko sa simbahan kasi ang gwapo ni Pastor. Di ba? Ang kalooban mo kasi di mo alam yun eh. Ay, pupunta ko sa simbahan kasi ang gwapo ng musisyan doon. Ang ganda ng mga musisyan doon, pupunta ako. Pero titingin sa'yo ng tao, reliyoso ka. Pero sa kalooban mo hindi. Mga kapatid, magbago na tayo. Tanggalin na natin yung mga dating gawi. May kanta niyan eh. Mga dati mong gawi. May kanta yan, di ba? Ha? Palagi ng mali. Kaya kinakailangan, kung gusto mo na samahan ka ng Diyos, sabi sa binasa natin, mataib din kayong magsisi at manimbalik sa akin, sabi ng Panginoon. Ang sabi pa dito, at hindi pakitang tao lamang, magbalik kayo kay Yahweh na inyong Diyos. Marami kasi nagsisimba, marami kasi naglilingkod, pakitang tao lang. Pag maraming membro, ang galing-galing mag-preach. Diba, daming umatin. Parang kayo na matapos ang preaching. Pero nung wala pang umaatin, ang lamya mag-preach. Ang hina-hina magsalita. Nung nakita na ang dami ng membro, parang hindi na matapos. Naiinip na yung mga tao. Hindi mo man sinasabi na hindi ka nagmamataas. Mga kapatid, nakikita ng Diyos yan. Akala mo lang, humble ka. Hindi mo alam, hambog ka na. Tumutugtog ka, di ka na nagpa-practice, tumutugtog ka.
Kaya makikita mo ang pagkakaiba sa mga bago pa lang na tumutugtog nasa sa mga luma na. Pero maraming mga lumang tumutugtog na ang kanilang puso, ang kanilang kalooban ay sinasangkuni talaga sa Panginoon. Kaya ando doon yung pagsama at anointing ng Diyos sa kanilang pamilya. Nakakasiguro kayo kung bakit yung verse na yan ang lagi ko nilagay sa harapan. Sino ba nakamemorize niya? May 20. Joke lang. Di ba? Love the Lord your God with all your mahalin mo raw ang Diyos mula sa iyong puso. And with all your soul. And with all your mind. Buong kaluluwa mo at buong pag-iisip mo. Wala sinasabi kalahati, the report, buo. 100% nakalagay dyan. At with all your strength at ang buong lakas mo. Ibig sabihin, wala kang pwedeng ipagmayamang sa lakas mo. Magaling ako, ganito ako. Kaya akong magtrabaho, kaya akong maghanap buhay. Kaya akong gawin ang lahat. Mga kapatid, marami nagsabing kanyang kaya ko lahat. Maraming kumpanya ngayon, sirado. Bakit pinahintulot ng Diyos yung ganitong pangyayari? Kasi nakita ng Diyos ang buong mundo, punong-puno na ng kasamaan. Gahama na sa salapi. Kaya kapag ang Diyos ang kikilos, kaya kayo, magtagumpay man kayo sa buhay, kapag hindi kayo naglilingkod sa Panginoon at binawi ng Diyos yung tagumpay mo, babaliwala. Mas masarap, nagtagumpay ka na, naglilingkod ka pa sa Panginoon. Mas lalo ka niyang sasamahan. Lalo ka niyang alalayan. Lalo ka niyang pagpalain. Dahil yung ginagawa mo, yung lakas mo, Panginoon, yung lakas mong ito, tulungan mo ako nito. Kaya lahat ng pagpapala, mapapansin mo, laging sinasabi ng mga pastor na magbigay kayo ng buong buo. Kasi lahat ng mga pinagkikitaan mo, lahat ng trabaho mo, lahat ng hanap buhay mo, iingatan ng Diyos. Di ba natin naintindihan yun? Yung pagbibigay? Di ba natin naintindihan yun? Ang ibig sabihin nun, kapag ikaw ay bula sa puso, yung pagbigay mo sa Panginoon, hindi lang naman sa mga material na mga bagay, kahit yung puso mo, yung buhay mo, dapat maibigay mo sa Diyos ng totoo. Kapag maibigay mo sa Diyos ng totoo yan, mga kapatid, kasama na lang yung pagbibigay mong material. Dapat unahin mo muna yung puso mo para lumalabas sa panlabas. Di ba? Magre-replika yan eh. Ang pangit naman siguro kapag ikaw ay matangkad tapos nag-replika mo na anino ang iksi. Di ba ang sama noon? Kung ano ka, dapat nag-replika kung ano ka. Pangit naman siguro kung hindi ka Kristiyano ang reflection mo. Hindi Kristiyano, Kristiyano, di ba? Kaya kung ano yung kalooban mo, replika mo sa labas. Kung ano yung anyo mo sa labas, yun yung panloob mo. Dahil sa panlabas pa lang na anyo, mga kapatid, pwede ka nang husgahan ng tao. Sa labas pa lang. Maliban lang yung mga tao na makilala sa'yo. Kaya kailangan talaga sa panlabas pa lang na anyo, makikita na sa buhay mo ang ugaling Kristiyano. Kaya napakahalaga sa isang tao na dati kang hindi Kristiyano, ganito ang pandamit mo, pangsuot mo, yung buhok mo. Nung Kristiyano ka dapat makikita doon ang pagbabago. Ano bang pagkakaiba? Kalahin mo kung tumutugtog ka noon sa hindi simbahan, worldly. Pagdating mo sa simbahan, ganun pa rin ang itsura mo. Ano pagkakaiba? Nagpe-perform ka lang ba? Kasi kung daw sa puso yung pagbabago mo, dapat makikita. Makikita. Sabihin mo nga sa katabi mo, makikita.
makikita dapat talaga mga kapatid. Kaya pag sinabing pastor ka, dapat makikita pastor ka. Ang dami kong damit doon, mga punit-punit dati, hindi ko na masuot. Di ba, ang dami doon, no? Hindi ko talaga masuot. Hindi ko naman pwede ibigay sa'yo para tuturo din ako sa inyo ng ganito. Diba? Kasi ganun ako dati. Hindi ibig sabihin, yung pagbabago ko, hindi pa talaga totally 100%. Ay, paglinggo po, Panginoon, gunagin po ako. 100% po, ganito po ako. Di ba? Pagdating ng Lunes hanggang Sabado, iba po ako. Kaya sabi nila, marami daw sakang na Kristiyano. Maraming Kristiyanong hunyango. Alam mo yung hunyango? Nagbabago ng anyo. Yung hunyango, nagbabago ng anyo. Pag nakadikit sa ano, yun ang kulay niya. Diba? Naintindihan niyo na ba yung hunyango? Pag nakadikit sa lupa, yun ang kulay niya, lupa. Nakadikit sa puno, yun ang kulay niya, puno. Ganyan yung mga Kristiyano ngayon. Hindi ako nangusga, pero totoo. Kaya hindi malaman talaga kung sino siya. Hindi mo talaga siya makilala. Kasi kapag hindi Kristiyano kasama niya, wala kang makita na Kristiyano siya. Kung ano yung gawin nila, kung ilang shot ang mayroon siya, yun din siya. Di ba? Ibig sabihin, kung ano yung pamumuhay na mayroon siya, ganoon din siya. Hindi nakikita. Kaya napakahirap hanapin ang isang bagay na pari-pariho. Halimbawa, maghulog ako dyan ng maraming piso. Maraming piso. Ano yung may pinapahanap ako sa iyo yung piso doon? Ano mahanap agad? Piso lang din ang mapahanap ko sa iyo eh. Masasabi mo ba sa akin na itong pisong ito ba yun, pastor? Kasi wala kang makikita palatandaan kung anong pagkakaiba. Lahat sila piso. Pero kapag ang Diyos, hindi mo pwede maitatago doon. Alam ng Diyos kung sino yun sa Kanya. Pansin nyo, yung mga magulang, ang gagaling magkilala kahit nabusos pala ng anak. Kahit nga yung hakbang lakad ng anak eh. Tindig ng anak, kilalang kilala. Kahit malayo ka, kahit malabo na yung mata ng magulang mo, kilala ka pa rin. Sa tayo mo pa lang, kilalang kilala. Diba? Busis mo pa lang. Sa bahay namin, maraming nag-aaral doon eh. Nag-tawag yung laro nila. Tungit, di ba? Ingay-ingay nila. Mayroon pa nag-gano'n, sa litrang B, sa litrang ano. Di ba ang ingay? Tapos yung mga anak nila gumagala sa labas. Pag narinig nila na ang anak nila umiiyak, kilala nila yun. Kilala nila yun, kahit magsabay-sabay pa yung iyak. Alam niya na yung anak niya nandoon kasama sa pag-iyak. Kaya bigla na lang sisigaw. Ano nangyari anak kayo? Busy yun. Saka gano'n. Wala kalog-kalog. Ano pa kaya ang Diyos? Wala kang maitatago sa Panginoon. Alam ng Diyos kung sino ka. Alam ng Diyos pagdating ng panahon kung sino ka. Alam ng Diyos pagdating ng Lunes hanggang Biyernes kung sino ka. Hanggang Sabado. Alam din ng Panginoon pagdating ng Linggo kung sino ka. Mga kapatid, napakahirap magbago. Pero madali kapag mula sa puso mo gawin ito. Madali lang. Kasi sa samahan ko ng Panginoon. Pwede mo naman sabihin, Panginoon, sinusuko ko na po sa iyo lahat. Panginoon, sinusuko ko sa iyo mula sa aking at ugali. Pananalita ko, yung mga pagrespeto ko sa magulang ko. Pwede mo naman sabihin. Pwede mo naman isuko sa Panginoon lahat yan eh. Mula sa pamilya ko, Panginoon, na hindi ko mapigilan, sumasagot talaga ako sa magulang ko. Suko mo sa Panginoon yun. Minsan,
Hindi ako nagpapaalam, Panginoon, na kung nakita ko yung wallet ng tatay, minsan nakupit ako. Pwede mo suko sa Panginoon yun. Yung mga magulang mo, minsan mga barya-barya, nandun lang, di ba? Saan-saan. Ang iba yan, kunyari, ang papantay-pantay sa tindahan kasi may tindahan. Yung pala, kumukuha na ng pabawad niya, panglot niya. Lahat yan, pwede naman isuko sa Panginoon. Wala ho tayo may lihim sa Diyos, tandaan natin yan. Ang lahat po ay hayag at lantad sa Panginoon. So kayo, maging handa na kayo sa lahat. Gagamitin tayo ng Panginoon. Alam nyo, hindi ko kailangan na maraming kanta. Kahit isa lang. Basta totoo ka sa ginagawa mo. Tapos mula sa puso yung ginagawa mo sa Panginoon. Pwede bang, ano ba yung mga kanta natin na Tagalog naman? Yung pagbibigay natin, mamaya na lang yun. Ako, hindi talaga ako after sa mga types ng offering. Hindi talaga ako. Magbigay na lang kayo kung gusto niyo magbigay para sa Panginoon. Kasi hamon ka ng hamon. Sabi nga ng isang pastor, nung sumama ako sa pagtitipon sa mga hindi mga Kristiyano, sabi ng isang pastor, ang dami nagbigay, ang laki. Pero nung lahat ng mga Kristiyano na sumasama ko, makikita ko, Kristiyano na yun. Ang liit, magbigay. Mga kapatid, ang pagbibigay, hindi dapat tinuturo yan. Dapat mula dito sa puso, nababago ka. Kasi walang Kristiyano na, tawag dito, yung totoong Kristiyano na kuripot. Kasi ang Diyos natin hindi kuripot. Isipin mo, kaisa-isa niyang anak binigay, sinakripisyo. Kaya mo ba ibigay kaisa-isa pera mo? Baka hindi mo kaya ibigay yun. O baka, habang tumudukot ka, pinipili mo pa yung, di ba dati ang pera, may ganun-ganun. Tawag nun, yung 2 piso dati. Ay, wag to Panginoon, hanap ka ng bilog. Eh ngayon, mahirap na hanapin yung laki na at saka liit. Kasi pa kapag mayroon kang heart na tumutulong sa gawain ng Panginoon, kahit walang gawain, pwede ka naman magbigay. Pwede yun. Anong kanta natin? Kanta muna tayo. Mawait muna tayo bago tayo mag-closing prayer. Tayo na lang. Bakit hindi naman nakasaksak yun? Ito yata yung mga ano. Tayo mag-closing prayer. Mga sa
At ako'y nabubuhay, awitin ko kabutihan ng Diyos. At pinanay ko siyang gabay sa kasakitan at nayanda sa gitna ng kahilingan. Ika'y aking kaibigan, pagod sa aking man, at ako'y buhay, kabutihan ng Diyos. Ay tapat sa harap mo, ika'y mabuti magbagay lahat na. At ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan may magbabago ang kabutihan mo? Kailan may magbabago ang kabutihan mo? Bumubuhay ay iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may magbabago ang kabutihan mo? Kailan may magbabago ang kabutihan mo? Bumubuhay ay may magbabago ang kabutihan mo. Ay tapat sa buhay, Panginoon, maraming pong salamat o Diyos sa iyong mga salita. ay mabuti Marami pong napagpulay-pulayan sa magang ito, Panginoon. Dalangin ko po na ang mga salitang ito, O Diyos, magsitimo sa aming puso. Upang sa ganun, Panginoon, habang kami po ay nabubuhay, kami po ay mamumuhay, Panginoon, na ayon po sa sinasabi mong pamumuhay, Panginoon. Hindi taliwas sa mundong ito, hindi sumasang-ayon sa mundong ito, O Diyos. Kami po ay namumuhay na mayroong pagkatakot sa inyo. Lord, kami po ay namumuhay, Panginoon, na ikaw, O Diyos, ang aming kasama. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa aming buhay. Kami po, Diyos, ay magtatagumpay. Dahil wala ho kaming kakayahan, Panginoon. Hindi ho namin kaya. Maging sa mga pagkukulang, kahinaan namin, Panginoon, lalo na sa mga kabataan. Lord, ang kabataan ay mapusok, Panginoon. Mabilis madala ng mundong ito. Tulungan niyo po sila, O Diyos. Kayo po ang humawak sa kanilang mga desisyon. Kayo po ang humawak ng kanilang mga plano sa buhay. Lord, hayaan niyo po, Panginoon, na pakialaman mo sila. Upang sila, Panginoon Diyos, ay makalakad na may katwiran, kabanalan sa inyong harapan, Panginoon. Alam ko po, yung mga magulang, Panginoon, lalo na sa panahon ngayon, umpisa na po ng pasukan. Marami pong mga pamilya, marami pong mga magulang, marami pong mga anak na nag-aaral, O Diyos, na hanggang ngayon wala pa pong mga pangailangan, Panginoon. Lord, dalangin ko po. Kayo po ang magkaloob at mag-supply, Panginoon, ng kanilang po mga pangailangan. Upang sa ganun, O Diyos, makapag-aaral ang mga batang ito, Panginoon. Bigyan niyo po ng hanap buhay ang kanilang mga magulang, O Diyos. Kung sino man ang wala pong trabaho. Dalangin ko po na ang mga batang ito, Panginoon, makita nila ang totoong pagporsigido sa kanilang mga magulang. Paano sila matuto? Bigyan niyo po ng pagkatakot, banal na takot ang mga batang ito, Panginoon. Sa panahon ito, O Diyos, marami mga aral na hindi po makapag-aral dahil sa sitwasyon sa buhay.
Kulang po sa mga gamit, Panginoon. Lord, tulungan niyo po ang kanilang mga magulang. Papaano po nila mapaaral po, Diyos, ang kanilang mga anak, Panginoon. Tulungan niyo rin po sa lahat ng mga pangailangan ang bawat isa po sa amin na narito. Alam ko po, Panginoon, na sa umagang ito mayroon pong nakikinig. May problema ka man. Suko mo lang sa Diyos niya. Mula sa puso ang pagsusuko. Ang pag-surrender mula sa puso, hindi kalahati, hindi 3/4, buong buo dapat. Kapag ginawa mo yan, kapatid, ang sabi ng Panginoon, mangunguna ako. Ikaw ay nasa aking likuran, ako ang mangunguna. Kapag ang Diyos ang nangunguna sa buhay mo, may problema ka man, may pangangailangan ka man, lahat yan, pagkaloob ng ating Panginoon. Salamat po sa mga magulang na narito, Panginoon, sa nakarinig at naabot ng boses na ito, O Diyos, sa mga kapitbahay namin. Nakikita niyo po ang kanilang mga pangailangan. Dalangin ko po, kayo po ang mag-supply, Panginoon. Lord, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin. Na ang lahat ng Diyos ay matugunan, Panginoon. Dalangin lang namin, Panginoon Diyos, matuto kami tumawag sa inyo. Matuto kaming lumapit. Matuto kaming magpakumbaba sa lahat ng aspeto ng aming buhay dahil wala naman po talaga kami magagawa, Panginoon. Kung ang lahat ng kayamanan, lahat ng mayroong kami, kakayahan po pupudin mo, Diyos, wala naman po kami magagawa. Kaya pinagkatiwala po namin sa inyo ang lahat, Panginoon. Pagpalain niyo po ang lahat na narito. Pagpalain niyo po ang mga tumayo, Panginoon. Pagpalain niyo po ang aming mga musisyan. Pagpalain niyo po ang aming lahat ng mga kanta, O Diyos. Dalangin ko po na patuloy mo po silang bigyan ng sapat na karunungan. Kaalaman pa paano kanila i-worship, Panginoon. Sa mamagitan, O Diyos, ng pagkanta, sa mamagitan ng pagtugtog, Panginoon. Tulungan niyo po sila, O Diyos. Parang sa ganun, Panginoon, maibigay namin ang tamis para sa inyo. Masasabi namin, Panginoon, na ito ang tamis namin para sa inyo. Kaya mula sa puso namin, Panginoon, dalangin namin na maibigay namin sa inyo ng totoo, malinis, genuine, dalisay, tapat na paglilingkod namin sa inyo, Panginoon. Lord, sa kung isang linggo naman na pakikibakan namin sa mundong ito, ang dalangin namin, patuloy niyo po kaming protektahan. Patuloy niyo po kaming ingatan, O Diyos, maging sa pandemic, sa COVID-19, Panginoon, na mayroon po ngayon sa aming bansa. Ilayo niyo po kami, Panginoon. Lord, ang bawat pamilya namin na nagtatrabaho, ilayo niyo po sila, O Diyos. Maging sa lahat ng mga kabataan, Panginoon, ilayo niyo po sila, O Diyos, sa sakit na ito, Panginoon. Lord, salamat. Dahil sabi mo sa iyong mga salita, pinapangunahan mo kami, Panginoon. Iingatan mo kami, pinabantayan mo kami, Panginoon. Kaya naman dalangin namin maging sa lahat ng aming kapitbahay dito, O Diyos. Palahin niyo po sila. Dalangin namin ang kapayapaan, Panginoon. Patuloy mong ipagkaloob sa kanilang mga buhay. Maging sa tahanang ito na ginagamit po namin, Panginoon, para sa paglilingkod namin sa inyo. Pagpalain niyo po ang may-ari nito, Panginoon. Hayaan niyo po, O Diyos, na kayo po ang patuloy na mag-supply ng kanyang mga pangailangan. Lahat, O Diyos, na kanyang dinidesire ng kanyang puso, Panginoon, dalangin namin na kayo po ang Diyos na mag-sustain nito, Panginoon. Lord, salamat po sa tagumpay ng gawain ito. Salamat po sa pagsama mo sa gawain ito. Dahil kung wala ka, Panginoon, kahit anong ganda ng gawain ito, kung wala kang pagsama, walang kwenta, Panginoon. Hindi namin kailangan ang appreciation, Panginoon, ng tao. Ang kailangan namin, Panginoon Diyos, ang appreciation niyo, Panginoon, na matanggap mo, Panginoon, ang ginagawa namin ito, Panginoon Diyos. Salamat po ng marami, Panginoon. Pinagkatiwala, binabalik po namin sa inyo, aming Diyos. Ang aming buong buhay, ang lahat ng mayroon kami, Panginoon. Ingatan niyo po kami sa buong maghapon. Ano man ang mga gagawin po namin, Panginoon Diyos, mga plano pa namin. Tulungan niyo po kami, gabayan niyo po kami. Kaya salamat po ng marami, Panginoon, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo, kapayapaan, na ang Diyos ay patuloy na mag-iingat at pupunod sa ating lahat. Samahan tayo ng mga nagpuli po kami. O ang aming dalangin na may salamat. Ang anak po ng Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po namin ang aming Panginoon. Magandang araw po sa ating lahat. Salamat po sa ating lahat. At
salamat po sa mga nanonood. Pagpalain po tayong lahat.